Ate, akala ko ang sukatan ng tagumpay ay ang pag-ahon sa hirap at pagkakaroon ng marangyang buhay. Ngunit natutunan ko na walang saysay ang yaman kung nakakulong ka naman sa kagustuhan ng iba. Ako si Eloisa at ito ang aking kwento. Ang ingay ng mga nagbabanggang pinggan, ang lagaslas ng tubig mula sa gripo at ang sigaw ng head chef na naghahanap ng malinis na kawali. Ito ang musika ng buhay ni Eloisa sa nakalipas na 2 taon. Eloisa, ano ba? Ang bagal mo namang kumilos. Ubus na ang platito sa labas. Gusto mo bang magalit ang mga customer? Sigaw nga ni Sir Mario, ang manager ng Maria's Fine Dining. Na sa totoo lang ay hindi naman talaga fine. At lalong hindi dining dahil mas mukha itong kantin na pinasosyal lang ang pangalan. Opo sir, heto na po, bibilisan na. Tumutulo ang pawis ni Eloisa mula sa noo pababa sa kaniyang leeg. Ang init sa kusina ay parang impyerno. Halos manuyo na ang lalamunan niya sa uhaw at ang tiyan niya ay kanina pa kumukulo. 2:00 na ng hapon pero hindi pa siya nagtatanghalian. Ang huling kain niya ay kaninang umaga pa. Konting tiis na lang, Eloisa. Kailangan mo ng pera para sa upa. Kung buhay lang si Nanay Linda, siguradong hindi ka niya hahayaang maghirap ng ganito. Napabuntong hininga ang dalaga. Si Nanay Linda ang kumupkop sa kaniya noong sanggol pa lamang siya. Ayon sa kwento nito, nakita siya nito sa isang basurahan sa likod ng palengke, nakabalot sa lampin at umiiyak. Pinalaki siya nito na parang tunay na anak, punong-puno ng pagmamahal kahit nasalat sila sa pera. Ngunit simula nang mamatay ito dahil sa sakit sa baga noong nakaraang taon, naiwan si Eloisa na mag-isa sa mundo. Walang kamag-anak, walang kakampi. Eloisa, yung platito sabi bingi ka ba? Sorry po sir, papunta na po. Nagmamadaling binuhat ni Eloisa ang isang stack ng mga bagong hugas na porselanang plato. Mabigat ito at dahil sa pagod, gutom at init, biglang umikot ang paningin niya at tuluyan na ngang natumba si Eloisa kasama ang mga babasaging pinggan. Anak ng teteng, ano ba naman yan? Ang bagal mo nang kumilos, naninira ka pa ng mga gamit. Mabilis na lumapit nga si Mario kay Eloisa. Sa halip na tulungan nga ang dalaga, nahalatang nanginginig nga sa hilo hinablot nga nito ang buhok ni Eloisa at paresahang pinatayo ang dalaga. Aray sir, tama na po. Masakit naman po yung ginagawa nyo. Masakit? Mas masakit ang bulsa ko. Alam mo ba kung magkano yung binasag mo ha? Mas mahal pa yan sa buhay mo, hampas lupa ka. Hindi ko po sinasadya. Nahilo lang po talaga ako dahil hindi niyo pa ako pinapayagang magtanghalian. Nahilo? Dahil syunga ka. Wala ka nang ginawang tama. Pulot ka lang sa basura kaya ugaling basura ka rin. Tumagos sa puso ni Eloisa ang insulto. Sanay na siya sa hirap, pero ang ipamukha sa kaniya na wala siyang halaga dahil ampun lang siya ay sobrang sakit. Itinaas ni Sir Mario ang kaniyang kamay. Akmang sasampalin niya si Eloisa. Pumikit na lang ang dalaga at hinintay ang pagdampi ng palad nito sa kaniyang mukha. Ngunit walang dumating na sampal. Sa halip, narinig niya ang isang malutong na tunog ng buto. Aray, bitawan mo ko! Napadilat si Eloisa nang marinig ang tili ni Sir Mario. Nakita niya ang kaniyang amo na nakaluhod sa sahig at namimilipit sa sakit. Sa likod nito, nakatayo ang isang lalaki. Naka-all black suit ito. Matangkad, malapad ang balikat. At ang ekspresyon ng mukha nito ay parang yelo. Walang emosyon, pero nakakatakot. Bitawan mo ako, sino ka ba? Huwag na huwag mong idadampi ang marumi mong kamay sa kanya. Umurong ang dila ni Sir Mario sa takot. Maging ang ibang empleyado ay nagsiksikan sa gilid, takot na madamay. Humarap ang lalaki kay Eloisa. Tinanggal nito ang kaniyang sunglasses. Tumambad kay Eloisa ang pares ng matatalim na mata,
Pero nang dumako ang tingin nito sa kaniya, tila lumambot ito ng kaunti. Ma'am Eloisa? Sino po kayo? Pulis po ba kayo? Wala po akong ginawang masama. Hindi ako pulis. Ako si Adrian, Head of Security ng Pamilya de la Vega. Andito ako para sunduin ka. Sunduin? Bakit, may utang ba ang nanay ko? Hindi, ma'am. Hinihintay ka na ng mga magulang mo. Ha? Pero patay ng nanay ko at hindi ko kilala ang tatay ko. Ang tinutukoy ko ay ang mga tunay mong magulang. Ang biological parents mo na 22 taon na, hinahanap ka. Bago pa maproseso ni Eloisa ang sinabi ni Adrian, biglang pumasok ang 4 pa na lalaking nakasuit. Pinalibutan nila si Eloisa na parang mga human shield. May isang naiwan upang asikasuhin, si Mario. Sandali, saan niyo siya dadalhin? Empleyado ko siya. May utang pa siya sa akin, sa mga basag na plato. Sigaw nga ni Mario na nakatayo na nga at hawak ang balingan niyang kamay. Humarap ulit si Adrian kay Sir Mario. Dumukot ito ng isang checkbook mula sa bulsa ng coat niya. Mabilis siyang nagsulat at pinunit nga ang cheque bago inihagis sa mukha ng manager. 10,000. Sapat na siguro yan para sa mga plato mo at para sa danyos ng paghawak mo sa kanya. Pero sa oras na malaman kung lalapitan mo ulit si Miss Eloisa, hindi lang kamay ang babalingin ko sa'yo, maliwanag ba? Opo, sige po, sa inyo po na po ang babaeng yan. Napabuntong hininga na nga lamang si Eloisa. Habang tinitignan nga si Mario na tuwang-tuwa sa perang natanggap niya, pinalingan nga ni Adrian si Eloisa. Tara na po, ma'am. Naghihintay na po ang private jet. Private jet? Anong private jet? Nagugulang tanong ni Eloisa. Opo, andun na po sa itaas. Dadalhin po namin kayo sa mansyon ng mga De La Vega sa Batanes. Excited na po ang mga magulang niyong makita kayo, Miss Eloisa. Wala nang nagawa si Eloisa nang alalayan siya ni Adrian palabas ng restaurant. Ang mga tao sa labas ay nakatingin sa kanila. May nakaparadang 5 itim na SUV sa tapat ng karinderya-style na restaurant. Pinagbuksan siya ng pinto ni Adrian sa pinakagitnang sasakyan. Pagkasakay ni Eloisa, naramdaman niya ang sobrang pagod. Ang daming nangyari sa loob ng 10 minuto. Muntik na siyang sampalin, may binali ang kamay. Nalaman niyang may mayaman siyang magulang at ngayon ay nakasakay siya sa kotseng mas mahal pa siguro sa buhay niya. Sir Adrian? Sad nga ni Eloisa. Lumingon si Adrian mula sa passenger seat sa unahan. Adrian na lang po, ma'am. Adrian, totoo ba to? Baka naman ibebenta niyo lang ako sa sindikato, ah. Sa unang pagkakataon nga nakita ni Eloisa na sumilay ang isang maliit na ngiti sa labi ni Adrian. Bahagya pa nga itong napatakip ng kanyang labi upang magpigil ng tawa. Hindi po, ma'am. Totoo po to. Anak po kayo ni na Don Alejandro at Doña Corazon de la Vega. Ninakaw po kayo sa ospital nung sanggol pa lang kayo. At ngayon lang po namin nahanap ang kinaroroonan nyo dahil sa isang anonymous tip na ipinadala sa mansyon. Anonymous tip? Takang tanong pa nga ni Eloisa. Opo, may nagpadala po ng isang sulat sa mansyon. Sino naman ang gagawa nun? Saka, paano niya nalaman na akong talagang nawawala niyang anak? Umiling na nga lamang si Adrian. Hindi rin po namin alam, Ma'am Eloisa. At yan po ang aalamin namin. Magpahinga na po muna kayo, ma'am. Mahaba pa ang biyahe papuntang hangar. Ligtas na po kayo ngayon. Sumandal si Eloisa sa malambot na upuan. Ligtas. Iyon ang salitang matagal na niyang gustong maramdaman. Pero habang nakapikit, hindi niya maiwasang isipin ang lalaking nagligtas sa kaniya. Si Adrian. Ang lalaking bumali ng kamay para sa kaniya. Pagdating sa hangar, halos malula si Eloisa. Hindi nga talaga nagbibiro si Adrian. May private jet nga. Itong sasakyan natin? Tanong nga ni Eloisa. Opo, pasok na po tayo. Pag-akyat nila sa eroplano, sinalubong siya ng mga flight attendant
na mas magaganda pa sa mga artista. Binigyan siya ng warm towel, fresh juice, at sandamakmak na pagkain. Kumain si Eloisa ng parang wala nang bukas. Gutom na gutom siya eh. Habang kumakain, napansin niyang nakatayo lang si Adrian sa gilid, nakabantay. Hindi ka ba kakain? Tanong nga ni Eloisa. Hindi po ma'am. Trabaho po ang bantayan kayo. Kumain ka na. Ang dami nito oh. Sayang naman. At saka Adrian na lang, 'di ba? Wag mo na akong imam. Eloisa na lang. Hindi naman ako sanay sa mami. Ako nga ang nagsaserve dati. Saad pa nga ni Eloisa. Pero hindi po pwede, mami. Kayo po ang young lady ng mga De La Vega. At ako po security lang. Kailangan nating sundin ang protocol. Seryosong saad pa nga ng lalaki. Napasimangot si Eloisa at napailing. Napatitig siya sa mga masasarap na pagkaing nilalantakan niya. Wala naman sigurong pampatulog ang mga yon. Wala nang pake si Eloisa dahil gutom na gutom siya. Ang sungit naman ito. Kanina ang cool mo nung binali mo yung kamay ni Sir Mario tapos ngayon para kang robot. Hindi sumagot si Adrian pero nakita ni Eloisa ang bahagyang paggalaw ng panga nito. Tila pinipigilan ng ngiti. Ilang oras ang lumipas. Lumapag ang eroplano sa isang pribadong airstrip sa Batanes. Pagbaba nila, sinalubong sila ng sariwang hangin at tanawin ng dagat at bundok. At sa dulo ng red carpet na nakalatag sa tarmac, may naghihintay na 2 tao. Isang matandang lalaki na nakasuot ng suit at isang magandang babae na puno ng alahas at umiiyak. Eloisa, anak ko? Sigaw nga ng babae at tumakbo nga palapit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Nanatili namang nakatayo si Eloisa at hindi alam ko anong gagawin. Salamat sa Diyos at nahanap ka namin. Saad pa nga ni Alejandro. Sa gilid ng kaniyang paningin, nakita niya si Adrian. Nakatayo ito ng tuwid, nakasuot muli ng sunglasses at walang emosyon. Pero alam ni Eloisa, sa likod ng salamin na iyon, nakatingin ito sa kaniya at sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas naramdaman niyang ligtas siya dahil nandoon si Adrian kaysa sa yakap ng mga magulang na ngayon lang niya nakilala. Ito ang simula ng bagong buhay ni Eloisa. Buhay prinsesa, buhay milyonarya. Pero sa puso niya siya pa rin si Eloisa, ang dishwasher na marunong lumaban. At ngayon ay may gwapong bodyguard na handang bumali nga ng buto para sa kanya. Welcome home, anak. Bulong ng kanyang ina. Welcome home. Saad pa nga nito. Ang unang umaga ni Eloisa sa mansyon ng mga De La Vega sa Batanes ay tila isang panaginip. Ngunit sa parehong pagkakataon ay nakakatakot din. Nagising siya hindi sa tunog ng alarm clock o tilaok ng manok, kundi sa haplos ng sinag ng araw na tumatago sa mamahaling kortina ng kaniyang kwarto. Ang kama niya ay sobrang laki na kasya yata ang 5 tao at ang buong kwarto ay nangangamoy mamahaling air freshener. Good morning, young lady Eloisa. Napabalikwas si Eloisa nang makita ang 5 nakaunipormeng kasambahay na nakahilera sa gilid ng kaniyang kama. May hawak silang palanggana, tuwalya at isang tray ng fresh fruits. Good morning po. Huwag niyo na po akong tawaging young lady Eloisa na lang po. Matapos ang halos 1 oras na paghahanda, kasama na ang paliligo sa banyo na may jacuzzi at ang pagpili ng damit mula sa walk-in closet na puno ng mga designer clothes, bumaba si Eloisa sa dining area. Doon, naghihintay ang kaniyang mga magulang, sina Don Alejandro at Doña Corazon. Ang hapagkainan ay punong-puno ng pagkain para itong buffet sa hotel. Good morning, anak. Come, sit beside me. Nakangiting sabi nga ni Doña Corazon. Umupo si Eloisa. Ang upuan ni mabigat nga at may gintong carving. Pagkaupo niya agad nga nilang nilagyan ng napkin ng isang katulong ang kanyang kandungan.
Kumusta ang tulog mo? Was the bed comfortable? Ipapalitan ko na lang ang matres kung hindi mo gusto. Tanong pa ng Don habang humihiwa nga ng steak. Nako, okay na po to. Salamat po ang lambot. Parang ayoko na nga pong bumangon eh. Biro pa nga ni Eloisa. Nagtawanan ng mag-asawa pero may halong lungkot sa mga mata nila. Ang dami naming nakaligtaan sa paglaki mo, Eloisa. Malungkot na sabi nga ng kanyang ina. Hinawakan nito ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Magkwento ka naman sa amin, anak. Anong klaseng buhay ang napagdaanan mo? Bago ka namin nahanap. Saan ka nag-aral? Anong tinapos mo? Natigilan nga si Eloisa. Ito na ang tanong na kinatatakutan niya. Paano niya sasabihin sa mga milyonaryong ito na ang anak nila ay walang diploma? Mahirap po ang buhay namin ni Nanay Linda. Mabait po siya. Pinalaki niya po ako ng maayos. Pero sakto lang po ang kinikita niya sa paglalabada. Kaya po nung high school kailangan ko na pong tumigil na magtrabaho. Naging dishwasher po ako, minsan waitress, minsan taga-benta ng balut. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Don Alejandro at Doña Corazon. Nagkatinginan sila na parang horror story ang naririnig nila. Dishwasher? Ang anak ko? Tagahugas ng pinggan? Oh gosh, Alejandro. Naluha pa nga ang ginang. Pilit na napangiti naman si Eloisa. Don't worry, anak. Tapos na ang paghihirap mo. You are a De La Vega now. At hindi nababagay sa isang De La Vega ang walang pinag-aralan. So here is the plan. Pumitik si Don Alejandro at agad nga na lumapit ang isang assistant na may dalang folder. I-enroll ka namin sa isang international university. Sa susunod na semester, magsisimula ka. And don't worry about the requirements. Kami na ang bahala sa lahat. Magdodonate kami ng panibagong building kung kinakailangan. Pinuksan ni Don Alejandro ang folder at ipinakita nga ang brochure kay Eloisa. Inabot naman ito ng dalaga. At dahil ikaw ang magmamana ng lahat ng negosyo natin ng mga hotels, shipping lines at asyenda, kukunin mo ang kursong business management. Major international trade. Po? Business management? Yes, Iha. It is the best course for you. Tuturuan ka nilang magpatakbo ng kumpanya, magbasa ng financial statements, at makipag-negotiate sa mga investors. Kailangan mong maging handa dahil balang araw, ikaw ang uupo sa pwesto ko. Napalunok si Eloisa. Wala siyang alam sa business. Ang alam niya ay magluto. Ang pangarap niya noon pa man ay maging chef. Gusto niyang magtayo ng sariling karinderya na magiging restaurant balang araw. Dad, Ma'am, kasi po, medyo mahina po ako sa math. Saka parang gusto ko po sanang mag-aral ng pagluluto. Culinary arts po sana. Saglit na natahimik ang mag-asawa. Tinignan siya ni Doña Corazon na parang may sinabi nga siyang nakakatawang biro. Cooking? Anak, may mga chef tayo para dyan. Hindi mo kailangan magluto. You are meant to lead, not to serve. Sayang ang talino at ganda mo kung sa kusina ka magtatago. Pero po, it's decided, Eloisa. Pinalpa nga na sabi ni Don Alejandro. Ang boses nga nito ay hindi galit, pero puno ng autoridad na hindi pwedeng baliin. Business management, ito ay para sa kinabukasan mo. Gusto namin ibigay sa iyo ang the best. Ayaw mo bang maging proud kami sa iyo? Natahimik si Eloisa. Tiningnan niya ang umaasang mga mata ng kaniyang mga magulang. Bago pa lang siya dito, utang na loob niya sa kanila ang paggahon niya sa hirap. Sino ba naman siya para magreklamo? Ang daming gustong makapag-aral, tapos siya choosy pa. Sige po kung ano pong gusto niyo. Salamat po sa pagpapaaral sa akin. Nagpatuloy ang agahan, pero para kay Eloisa, biglang nawalan ng lasa ang steak. Pakiramdam niya, busog na busog siya, pero hindi sa pagkain, kundi sa mga expectation na pilit na isinisiksik sa lalamunan niya. Kinagabihan, hindi makatulog si Eloisa. Nakadungaw siya sa malaking bintana ng kaniyang kwarto sa ikalawang palapag.
Tanaw mula roon ang malawak na hardin ng mansyon. Napakatahimik ng gabi. Hay, ito na ang buhay na pinapangarap ko lang noon. Pero bakit hindi ko magawang maging masaya ng todo-todo? Napabuntong hininga uli si Eloisa. Maganda ang mansyon. Sobrang ganda. Pero bakit parang pakiramdam ni Eloisa? Nasa isang gintong hawla siya. Bawat galaw niya, may nakatingin. Bawat desisyon, may nakadikit na plano ng mga magulang niya. Hay nako Eloisa, arte mo. Dati problema mo pambili ng bigas. Ngayon problema mo kung anong course sa college. Pasalamat ka na nga lang dahil makakapag-aral ka ulit. Sad na nga lamang ni Eloisa sa sarili. Habang nakatingin sa ibaba may napansin nga siyang anino na naglalakad sa gitna ng maze garden. Nakaitim nga ito at may hawak na flashlight. Si Adrian? Lumiwanag ang mukha ni Eloisa. Sa loob ng malaking bahay na ito na puno ng mga estranghero na tinatawag niyang pamilya. Si Adrian lang ang tanging koneksyon niya sa nakaraan niyang buhay. Hindi na nag-isip si Eloisa. Mabilis siyang kumuha ng cardigan at ipinatong sa kaniyang silk pajamas. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, tinahak ang grand staircase at lumabas sa back door patungo sa hardin. Tumakbo siya sa damuhan at sinundan ng ilaw ng flashlight. Adrian! Hoy Adrian! Huminto ang binata, lumingon nga ito at tinutok nga ang flashlight sa kanya. Napapikit si Eloisa nga sa silaw. Ma'am Eloisa? Anong ginagawa niyo dito sa labas? Gabi na po ah. Delikado sa labas. Anong delikado? Nasa loob tayo ng gate. Saka nandyan ka naman eh. Di ba bodyguard kita? Nakatayo si Adrian ng tuwid. Suot ang kanyang itim na polo barong uniform. Seryoso ang mukha nito. Trabaho ko pong mag-ikot para siguraduhin walang intruder. Kayo po, dapat nasa kwarto na kayo at nagpapahinga. Hindi ako makatulog eh. Ang laki kasi ng kama. Saka ang tahimik. Nagpatuloy sa paglalakad si Adrian. Ngunit sumunod pa rin si Eloisa. Bumalik na po kayo sa loob, ma'am. Baka mapagalitan ako kapag nakita kayong nasa labas. Ano ba, Adrian? Sabi ni Eloisa. Tayong dalawa lang naman ang dito eh. Walang ma'am, walang sir. Protocol po, ma'am eh. Protocol ka dyan. Alam mo para kang robot. Ngumiti ka naman dyan. Pangungulit nga ni Eloisa habang sinasabayan nga ang mahahabang hakbang ng binata. Naglakad sila, paikot sa malawak na hardin. Si Adrian, seryosong tinitingnan ang bawat sulok, chine-check ang mga CCTV cameras. Si Eloisa naman, daldal ng daldal sa tabi niya na parang bubuyog na umaaligid sa isang bato. Alam mo Adrian, ang ganda dito. Pero nakakalungkot. Parang museum, balaw galawin ng gamit. Bawal magkamali. Hindi nakasagot si Adrian. Pero binagalan nga niya ng kaunti ang lakad niya para makasabay nga si Eloisa. Alam mo ba kanina, kinakausap ako nila mommy at daddy. Pag-aaralin daw nila ako ulit. Doon napalingon nga si Adrian bahagyang ngumiti ang binata. Mabuti po yun ma'am. Magandang opportunity po yun. Oo nga eh. Business management daw sa isang international university. Hindi niyo po ba gusto? Bakit parang hindi po kayo masaya? Hindi naman sa ayoko. Grateful naman ako. Sobra. Sino ba naman ako para tumanggi, diba? Isa lang naman akong dukha na dati-rati pinapahiya. Tapos, hindi ganito yung buhay. Dati pangarap ko lang makatapos. Ngayon sa international school pa. Pero hindi yun ang gusto ng puso ko. Ano po bang gusto nyo? Magluto. Gusto kong maging chef. Gusto kong magkaroon ng restaurant na dadayuhin ng mga tao dahil masarap ang pagkain. Gusto kong makita yung ngiti ng mga tao kapag natitikman nila yung luto ko. Sa business? Ano bang gagawin ko dun? Mag-compute? Sukli nga sa palengke, nalilito ako minsan eh. Natawa ng mahina si Adrian. Napatakip muli nga ang binata sa kanyang bibig upang itago yun. Uy, tumawa siya. Nakita ko yun, may dimples ka pala. Agad nagseryoso nga ulit si Adrian pero hindi na nga kasing tigas ng dati. Pasensya na po ma'am.
Ang daya mo talaga. Bakit ka pa nagsasorry? Bawal din ba sa trabaho ang maging masaya? Pero alam mo, salamat Para saan po? Tanong pa nga ni Adrian. Sa pakikinig. Kasi kila mommy, hindi ako makapagreklamo. Feeling ko kasi ang ungrateful ko kapag sinabi kong ayoko sa business management. Pero sa'yo parang okay lang na maging totoo. Huminto si Adrian sa paglalakad. Humarap siya kay Eloisa. Sa ilalim nga ng liwanag ng buwan, nakita ni Eloisa ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Hindi po masamang maging tapat sa sarili, ma'am. Pero minsan kailangan nating sundin ang agos para sa mga taong tumulong sa atin. Kung business management ang gusto nila, baka pwede niyong gamitin yun para sa pangarap niyo. Pag-aralan niyo po ang negosyo para balang araw. Kayo nang magpapatakbo ng sarili niyong restaurant nang hindi naloloko ng iba. Natigilan nga si Eloisa. Hindi niya naisip yun. At ngayong nabanggit yun ni Adrian, tingin niya, tama ang punto nito. Oo nga no, pwede ko pa rin pagsamahin. Ang talino mo talaga, Adrian. The best ka talaga. Eloisa? Anong ginagawa mo dyan? Biglang saad naman ni Madam Corazon. Sabay silang napalingon sa main entrance ng mansyon matapos marinig ang boses na yon. Nakatayo doon si Doña Corazon. Nakasuot ito ng mahabang nightgown at nakabalot ng shawl. Ang mukha nito ay hindi galit, pero may lamig na nagpapataas ng balahibo ni Eloisa. Nakatingin ito sa kanilang dalawa, kay Eloisa na nakapajama at kay Adrian na katabi nito sa dilim. Mami? Saad nga ni Eloisa. Pero striktong saad naman ni Corazon. Gabi na, Eloisa. Bakit nasa labas ka pa kasamang security? Hindi magandang tignan. Agad na tumuwid nga ng tayo si Adrian at yumuko. Good evening po, Doña Corazon. Nagpapatrol po ako nang makita ko po si Ma'am Eloisa, pinapabalik ko na po siya sa loob. Tumango-tango si Corazon. Ganun ba? Salamat, Adrian. Halika na, Eloisa. Pasok na. May fitting ka pa bukas para sa welcome party mo. Kailangan mo ng beauty rest. Napatingin si Eloisa kay Adrian, gusto pa sana nga niya makipagkwentuhan. Pero nakita niya ang bahagyang pagtango ni Adrian. Senyales na sumunod na nga siya. Opo, mami, papasok na po. Ngunit bago umalis si Eloisa, humarap nga siya kay Adrian at mahinang nagsalita. Good night, Adrian. Salamat ulit. Saad nga ni Eloisa. Good night, ma'am. Formal na sagot naman ni Adrian. Tumakbo si Eloisa pabalik sa mansyon. Pagdating niya sa kaniyang ina, marahan nitong hinawakan ang kaniyang kamay at masayang ngumiti. Agad na nag-offer ang ginang kung pwedeng tumabi sa kanilang mag-asawa, si Eloisa, sa pagtulog. Pumayag naman ang dalaga at masaya silang pumasok sa loob. Habang si Adrian, tahimik na pinanood ang pagpasok ni Eloisa nang may marahang ngiti sa labi. Lumipas ang mga linggo nang napakabilis. Matapos ang kaniyang grand welcome party kung saan ipinakilala si Eloisa sa creme de la creme ng lipunan bilang nawawalang heredera, halos hindi na siya nakahinga. Kaliwat ka ng fitting, etiquette lessons, social gatherings at charity events para siyang manika na binibihisan at pinapagalaw ng kaniyang mga magulang. Bawal ang tumawa ng malakas, bawal ang kumain ng mabilis, at bawal ang magkamali. Ang tanging pahinga niya lang ay ang mga nakaw na sandali kung saan nakakausap niya si Adrian habang nagbabantay ito sa kaniya. At ngayon, dumating na ang araw na pinakahihintay at kinatatakutan niya. Ang unang araw ng pagpasok ni Eloisa sa kaniyang paaralan. Kaya ko to. Bulungan ni Eloisa. Nang biglang, Ma'am Eloisa, ayos lang po ba kayo? Parang namumutla po kayo Adrian, sa tingin mo ba kakayanin ko to? Ilang taon na akong huminto sa pag-aaral 22 na ako, Adrian. Ang mga kaklase ko 18 pa lang yata. Siguradong magmumukha akong ate nila. Baka nga pagtawanan pa nila ako Nakita ni Eloisa ang paglambot nga
ng ekspresyon ni Adrian sa salamin. Hindi po mangyayari yun, ma'am. Una sa lahat, hindi halata sa mukha nyo ang edad nyo. Pangalawa, kayo po si Eloisa de la Vega. Dala nyo ang pangalan ng pamilya nyo. At pangatlo, matapang po kayo. Hinarap nyo nga si Sir Mario at ang bundok ng hugasin araw-araw. Tapos mga freshmen, aatrasan nyo? Ang mga hugasin naman kasi, hindi nagsasalita at nanghuhusga. Nasa labas lang naman po ako, ma'am. Kapag may nanakit sa inyo, text nyo lang po ako. Natawa na nga ng tuluyan si Eloisa. Naalala niya kung paanong walang hirap na binalian nga ni Adrian ang buto ni Mario. Bawal kayong malakit ng estudyante. Pero sige. Taliwas sa kinatakutan ni Eloisa, hindi naging impyerno ang unang araw niya. Pagpasok pa lang niya, pinagkaguluhan na siya. Lahat ay gustong makipagkaibigan. Lahat ay gustong maging groupmate siya. Alam ni Eloisa na marahil ay dahil ito sa apelido niya. Pero sa ngayon, mas pipiliin na niya ang mga plastik ng ngiti kaysa sa pang-aapi. Nakahinga siya ng maluwag. Nakasurvive siya sa unang araw ng walang drama at paglabas niya ng gate ng universidad. Agad niyang natanaw si Adrian na nakasandal sa itim na SUV, naghihintay na parang isang modelo sa magazine. Kamusta po, ma'am? Nagka-problema po ba? Wala naman, pagod lang ako sa kakangiti. Ang sakit sa panga. Pinandar na nga ni Adrian ang sasakyan habang binabaybay nila ang daan pa uwi. Napatingin si Eloisa sa labas. Nakita niya isang pamilyar na kariton sa gilid ng kalsada. May sorbetes. Bili tayo, Adrian, please. Miss na miss ko na yan eh. Wala kasing ganyan sa mansyon. Nagalangan nga si Adrian. Tumingin ito sa relongan niya habang mabagal na nagmamaneho. Ma'am Eloisa, baka po pagalitan kayo ni Doña Corazon. May supplementary class pa po kayo sa bahay kasamang private tutor nyo. Nang alas 5, malilate na po tayo. Sige na, Adrian. Sandali lang naman to eh. 5 minutes lang, please. Sige na, ngayon lang naman. Nagpa-cute pa nga si Eloisa at nag-tout. Napakamot ng ulo si Adrian. Alam niyang bawal pero hindi nga niya matiis ang amo niya. Sige po. 5 minuto lang, mama. Tuwang-tuwa na bumaba si Eloisa. Sumunod si Adrian para bantayan siya. Bumili sila ng tig-1 ng cheese at avocado flavor. Doon sa gilid ng kalsada, habang suot ang kanyang mamahaling uniforme, ay si Adrian na nakasuot kumain nga sila ng dirty ice cream. Ngunit ang 5 minuto ay naging 20 minuto. At ang traffic ay lalong bumigat. Pagdating nila sa mansyon pasado alas 6 ng gabi. Pagbukas pa nga lamang ng malaking pinto, bumungad sa kanila si Doña Corazon. Nakatayo ito sa gitna ng grand foyer. Nakahalukip-kip at ang mukha ay hindi maipinta. Sa gilid niya ay ang private tutor na kanina pa nga naghihintay. San ka galing, Eloisa? Malamig na tanong nga ng kanyang ina. Mommy, kasi po kumain lang po. Gusto kong kumain ng ice cream kaya huminto po muna kami ni Adrian. Pinaghintay mo si Mrs. Santos ng mahigit 1 oras dahil lang sa pagkain sa kalye? Sorry po, Mommy. Hindi naman po namin sinasadyang tumagal ng ganun. Sobrang bigat po ng traffic kanina eh. Hindi rason yan, Eloisa. May pagkain sa bahay. Alam mo bang bawat oras ni Mrs. Santos ay bayad? At higit sa lahat hindi gawain ng isang de la Vega ang kumain kung saan-saan. Kung may nakakita sa'yo, paano kung na food poisoning ka? Napaka-irresponsable. Napaluhan na nga lamang si Eloisa. Gusto niyang sumagot, gusto niyang depensahan ng sarili ngunit natakot siya. Pasensya na po, Mommy. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil simula ngayon hindi ka na pwedeng... Doña Corazon. Magalang na biglang singit naman ni Adrian. Napalingon silang lahat kay Adrian na nakatayo nga sa likod ni Eloisa. Yumuko ito ng bahagya. Pasensya na po, ma'am, kasalanan ko po. Nakalimutan ko pong ipaalala sa kanya na may supplementary class po siya ngayon. Bilang personal na bodyguard at head of security, responsibilidad ko po ang schedule at kaligtasan niya. Nagkulang po ako. Tinitigan ni Doña Corazon si Adrian ng matalim. Ngunit bahagyang humupa ang galit ng ginang. Gayunpaman,
Hindi pa rin napakali si Eloisa dahil alam niyang nagsinungaling si Adrian. Pinaalalahanan siya ni Adrian, ngunit siya ang nagpumilit. Pero ngayon, si Adrian pa ang sumasalo ng kasalanan. Ikaw ang head security, Adrian. Inaasahan ko mas disiplinado ka kesa sa anak ko na bago pa lang sa mundong to. You disappointed me. Masungit ang saad nga ni Corazon. Tinatanggap ko po ang pagkakamali ko, ma'am. Eloisa, umakyat ka na sa kwarto mo at magbihis ka agad para makapagsimula na kayo ni Mrs. Santos. Kailangan ko munang kausapin si Adrian. Pero mami, umakyat ka na. Saad nga ni Doña Corazon. Mahinahon ang boses nito ngunit may diin. Tumingin si Eloisa kay Adrian. Gusto niyang manatili, gusto niyang ipagtanggol ang binata. Pero tumingin sa kanya si Adrian at ngumiti ng tipid. Tapos ay tumango na parang sinasabing, "Ayos lang ako, sige na." Mabigat ang loob na umakyat si Eloisa sa hagdan. Nilingon niya si Adrian sa huling pagkakataon. Nakatayo ito ng tuwid sa harap ng kaniyang ina, handang saluhin ang lahat ng sermon at parusa na dapat ay para sa kaniya. Sa gabing iyon, habang nag-aaral ng business math, hindi makapag-focus si Eloisa. Ang isip niya ay na kay Adrian na hindi lamang handang protektahan siya sa kahit anong kapahamakan, kundi handa ring masira sa harap ng iba. Mailigtas lang siya. Mula noong gabing mapagalitan siya ni Doña Corazon, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Tila ba natuto na ng leksyon si Eloisa o sadyang napilitan na lang siyang sumunod upang hindi na madamay pa ang ibang tao, lalo na si Adrian. Gumigising siya ng maaga, hindi na nahuhuli sa mga fitting sessions at seryosong nakikinig sa kaniyang private tutor. Very good, Eloisa. I'm impressed. Papuri nga ni Doña Corazon habang nag-aalmusal sila isang umaga. Nakikita kong sineseryoso mo ng pagiging De La Vega. Ipagpatuloy mo yan. Ngumiti lamang ng tipid si Eloisa. Opo, Mami. Para sa inyo po. Pero sa likod ng kaniyang mga ngiti, may kulang. Simula kasi nang akuin ni Adrian ang kasalanan noong gabing iyon, hindi na niya ito nakakausap. Bigla na lang din na pinalitan ang kaniyang personal na bodyguard dahil busy na raw si Adrian sa pagiging head of security. Ilang beses sinubukan ni Eloisa na hanapin si Adrian pero palaging sinasabi ng mga kasambahay na off-duty ito o kaya ay naka-assign sa perimeter. Pakiramdam ni Eloisa, sadyang inilalayo sa kaniya ang binata. At habang tumatagal, lalong bumibigat ang pagnanais niyang makita ito kahit para lang magpasalamat ng maayos. Isang hapon, maagang natapos ang business law session ni Eloisa kasama ang kaniyang tutor. Payapa ang mansyon. Sina Don Alejandro at Doña Corazon ay nasa isang charity gala kaya malaya si Eloisa na gawin ang gusto niya sa loob ng bahay. Saan kaya nila tinatago si Adrian? Bulungan ni Eloisa habang naglalakad sa mahabang pasilyo. Nagpa siya siyang mag-ikot. Pumunta siya sa garden. Wala doon. Pumunta siya sa garage. Wala rin. Napadpad siya sa likurang bahagi ng mansyon, malapit sa staff quarters. Bihira siyang pumunta dito dahil hindi raw kaaya-aya para sa isang young lady ng mansyon ang madalas na pagdalaw sa staff area. Pero wala namang nakakakita. Hindi naman masamang dumalaw sa mga staff ng mansyon. Wala naman silang masamang gagawin sa akin. Habang naglalakad, nakarinig siya ng mga sigaw at kalabog mula sa isang lumang gusali na ginawang training facility ng mga security. Rinig niyang may mga nagsisigawang lalaki, ngunit mas bumilis ang lakad niya nang marinig ang isang pamilyar na boses. Sabay sabing, dapat palagi kayong alerto. Hindi pwedeng babagal-bagal kayo kapag nasa panganib ng mga amo natin. Na-curious si Eloisa. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakabukas na pinto ng gym. Sumilip siya at halos malaglag ang panga niya sa kaniyang nakita.
Sa gitna ng malawak na training mat, nandoon si Adrian. At wala itong damit pang itaas. Basang-basa ito ng pawis. Ang kaniyang matipunong dibdib at braso ay kumikintab sa ilalim ng ilaw. Kitang-kita ang bawat muscle sa kaniyang likod at tiyan habang gumagalaw. Hindi siya nag-iisa. Kalaban niya ang iba pang bodyguards ng sabay-sabay. Sige, ulitin natin. Sumugot at 3 lalaki, pero parang hangin lang si Adrian. Umilag siya sa suntok ng isa. Sinangga ang sipa nga ng isa at sa isang mabilis na galaw binalibag nga niya ang pangatlo sa sahig. Grabe ka naman, Sir Adrian. Practice lang to. Reklamo pa ng binalibag nga niya sabay tawa. Tumawa si Adrian habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang braso. Sa totoong laban walang practice. Kailangan alerto kayo palagi. Paano niyo po protektahan ang pamilya de la Vega kung ganito kayo kabagal? Nakatulala lang si Eloisa. Alam niyang malakas si Adrian. Nakita na niya itong bumali ng buto ng tao. Pero iba pala kapag nakikita niya itong lumalaban ng ganito. May angas, may power, at sobrang hot. Diyos ko, Eloisa. Baka tumulo ang laway mo, umayos ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon lumingon si Adrian sa direksyon ng pinto. Nagtama ang kanilang mga mata. Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Adrian. Nanlaki ang mata nito at mabilis na napatayo ng tuwid. Ma'am Eloisa? Napalingon din ang ibang mga guards. Agad silang nag-scramble para nga tumayo at magbigay pugay. Hiyang-hiya dahil nakita sila ng heredera, napawisan at bugbog sarado. Break muna, labas na muna kayo. Mabilis na nagsilabasan ng mga tauhan at naiwan nga si Adrian at Eloisa sa loob ng gym. Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Bawal po kayo sa area na to. Madumi at puro lalaki pong nandito. Pumasok ng tuluyan si Eloisa. Sa halip na matakot o mandiri, mas lalo pa nga siyang lumapit. Hinanap kita. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Pinalitan ka ni Mommy kay Mang Nestor. Namimiss na nga kita eh. Namimiss ko ng kwentuhan natin. Isinuot ni Adrian ang kanyang puting t-shirt, pero bakat pa rin ang ganda ng katawan nito. May lihim ng ngiti nga ang sumilay sa labi ng pinata. Inilipat po muna ako ni Doña Corazon sa training department. Mas mabuti na rin po yun para hindi kayo mapagalitan ulit. Pero gusto kong mag-thank you sa pagsalo mo sa akin nung nakaraan. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Trabaho ko po yun, ma'am. Ang protektahan kayo, kahit sa sermon ng nanay nyo. Lumapit pa si Eloisa sa mesa kung saan nakapatong nga ang gamit ni Adrian. Doon napansin niya ang bouquet ng white lilies at roses. Nakabalot ito ng maayos at mukhang mamahalin. Wow, ang ganda naman ito. Para kanino to, Adrian? May girlfriend ka ba o baka nililigawan? Natigilan nga si Adrian habang nagsusuot ng sapatos. Tumingin nga sa mga bulaklak tapos kay Eloisa. Nakita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng dalaga. Ayan po ba? Hindi po. Wala po akong girlfriend, ma'am. Para kanino yan? Secret admirer ka ba ng isang babae? Para po to sa nanay ko. Birthday po niya kasi ngayon eh. Plano ko po sanang dumaan sa sementeryo mamaya pagkatapos ng shift ko. Mahilig po kasi siya sa lilis noong nabubuhay pa siya. Nanlaki mga mata ni Eloisa. Mabilis na napalitan nga ng relief ang selos nga na nararamdaman niya. At sa sobrang relief, halos napabuntong hininga na nga siya ng malakas. Ganun ba? Mabuti naman. Akala niyo po ano? Wala. Huwag mo nang isipin yon. Ang sabi ko lang mabuti at wala ka pang girlfriend kasi alam mo na. Baka makaabala sa trabaho, di ba? Natawa ng mahina si Adrian. Lumapit ito ng konti kay Eloisa. Masyadong malapit. Bakit po, ma'am? Masama po bang magka-girlfriend ang isang head of security? Napatingala si Eloisa kay Adrian. Ang tangkad nito, ang lapit ng mukha nito. Kitang-kita niya ang tumutulos sa panga ni Adrian na pawis. Pababa sa leeg nito. Hindi naman masama, pero baka mawalan ka ng oras sa trabaho mo. Baka hindi mo na ako mabantayan ng maayos. Huwag kayong mag-alala, ma'am.
Laking gulat ni Eloisa nang biglang yumuko si Adrian. Akala niya ay may kung ano itong gagawin sa kanya, kaya naman napaatras siya at napapikit. Ngunit naramdaman ni Eloisa na may kinuha lang pala ito sa kaniyang likod. Kahit anong mangyari, Ma'am Eloisa, walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi lang ako ang laging nagbabantay sa'yo, pati ang mga tauhan ko. Pero paano kung ikaw ang gusto ko? Nagkatitigan sila. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng kuryente. Ang mga mata ni Adrian ay bumaba sa mga labi ni Eloisa at sa isang saglit, akala ni Eloisa ay hahalikan siya nito. At sa totoo lang, gusto niya. Gustong-gusto niya. Wala siyang pakialam kung pawisan ito. Wala na siyang pakialam sa kahit na ano. Inangat ni Adrian ang kaniyang kamay. Akala ni Eloisa ay hahawakan nito ang mukha niya. Pero sa halip, kinuha ni Adrian ang isang hibla ng buhok ni Eloisa na nakaharang sa mukha nito at inilagay sa likod ng tainga ng dalaga. Ang dampi ng daliri nito sa balat ni Eloisa ay nagdulot ng kilabot. Ang gagamba po nasa buhok niyo. Napamulat nga si Eloisa dahil sa gulat. Ha? Inalis ko lang po yung gagamba sa buhok niyo. Namula ang buong mukha ni Eloisa. Pakiramdam niya sa sabog na nga siya sa hiya at kilig. Ganun ba? Sige, salamat. Alis na ako. Baka hinahanap na ako. Mabilis na tumalikod si Eloisa at halos tumakbo palabas ng gym. Hindi niya na nagawang lumingon o hintayin ang sagot ni Adrian. Pagkalabas niya, sumandal siya sa pader at hinawakan ang dibdib niya. Diyos ko naman, Adrian, papatayin mo ba ako sa hiya? Bulong niya sa sarili habang pinapaypayan ang sarili gamit ang kamay. Naiwan si Adrian sa loob ng gym. Nawala ang ngisi sa labi niya at napalitan ng isang malalim na buntong hininga. Napahawak siya sa gilid ng mesa kung saan nakasandal kanina si Eloisa. Muntik na niyang makalimutan ang lugar niya. Muntikan niya ng halikan si Eloisa. At sigurado si Adrian na kapag ginawa niya yun, malaking gulo ang magsisimula. Delikado to, Adrian. Huwag kang mahuhulog. Hindi ka pwedeng mahulog sa kanya. Pero habang inaalala niya ang pamumula ng pisngi ni Eloisa at ang kislap sa mga mata nito, alam niyang huli na ang lahat. Mahirap nang pigilan ang nararamdaman niya para kay Eloisa. Mula nang mangyari ang eksenang yon, sinikap ni Eloisa na umiwas na muna kay Adrian. Kahit na may pagtingin siya sa binata, hindi naman siya ganun katanga upang ma-realize na siguradong magkakaroon lamang ng gulo kapag nakarating sa kaniyang mga magulang ang lahat. Dadadala ka lang ng emosyon ni Eloisa. Makakalimutan mo rin ang feelings mo sa kanya. Wala yun. Simpleng paghanga lang yun. Paulit-ulit na pagpapaalala nga ni Eloisa sa kanyang sarili. Isang hapon, isang malakas na bagyo ang biglang nanalasa sa Metro Manila. Mula sa maaliwalas na umaga, biglang nagdilim ang langit at bumuhos ang ulan na tila galit ang panahon. Nasa paaralan pa si Eloisa. Nakaupo siya sa waiting shed ng universidad. Yakap ang sarili dahil sa lamig. Kanina pa siya tawag ng tawag kay Mang Nestor, ang bagong driver bodyguard niya, pero hindi ito sumasagot. Eloisa, nandyan ka pa pala. Napalingon si Eloisa. Isang itim na sedan ang huminto sa tapat niya. Bumaba ang bintana at nakita niya si Jackie at Rico, ang magnobyong kaklase niyang laging sumasabay sa kaniya mag-lunch. Wala pang sundo mo? Sabay ka na sa amin. Delikado na ang panahon. Aya nga ni Jackie. Nagdadalawang isip si Eloisa. Bawal sumama sa iba. Pero bahana nga sa ibang lugar. Sa Maynila at nilalamig na siya. Sigurado kayo? Baka nakakaabala ako. Saad pa nga ni Eloisa. Hindi, dadaan naman kami malapit sa mansyon nyo. Sakay na dali. Dala ng takot nga sa bagyo at tiwala nga sa pagkakaibigan nila. Sumakay si Eloisa sa sasakyan. Dahil sa pagod sa exams at lamig ng aircon, hindi niya na malayang nakatulog na pala siya sa biyahe. Nagising na nga lamang si Eloisa nang maramdaman niyang huminto ang sasakyan.
Nandito na ba tayo? Napatigil siya. Wala sila sa mansyon. Nasa isang madilim at liblib na side road sila na napaliligiran ng talahiban. Wala sina Jackie at Rico sa loob ng kotse. Nasa labas sila, sa ilalim ng iisang payong habang umuulan at mukhang nagtatalo habang may kausap sa telepono. Kinabahan si Eloisa. Sa hindi niya malamang dahilan, lumingon siya sa paligid ng kotse. Sa dashboard, may nakita siyang isang ziplock bag. Akala niya asukal, pero nang tingnan niya ng maigi, napagtanto niyang kristal ito. Nanlaki ang mga mata ni Eloisa nang mapagtantong droga yon. Diyos ko, anong ginagawa ng mga to dito? Isang tao lamang ang unang naisip ni Eloisa sa mga pagkakataong iyon, si Adrian. Kaya naman agad niyang kinuha ang cellphone niya, ngunit natagpuan niya yon sa dashboard ng kotse at hindi na gumagana. Mukhang kinuha ito nila Jackie at sinira. Dahil doon, lalong naging matibay ang kutob ni Eloisa. Kailangan kong umalis dito. At sa kabila ng malakas na ulan, lumusob si Eloisa upang ilayo ang sarili niya sa mas matinding kapahamakan. Hindi lumingon si Eloisa. Tumakbo siya nang mabilis pasuong sa malakas na ulan at masukal na damuhan. Nadadapa siya sa putik, nasusugatan ng mga sanga, pero hindi siya huminto. Ang takot na mahuli ng mga kaklase niyang nagututlak ang nagbigay sa kaniya ng lakas. Hanggang sa marating niya ang isang mapunong lugar, malayo sa kalsada. Hingal na hingal at basang-basa, sumiksik siya sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nanginginig si Eloisa sa lamig at takot. Madilim na ang paligid at ang hangin ang mas lalong nagpaparamdam sa kaniya na nag-iisa siya. Nanay Linda, tulungan niyo po ako, natatakot po ako. Saad nga ni Eloisa. Umiyak na lamang si Eloisa habang humihiling na sana ay hindi na siya sinundan ng kaniyang mga kaklase. Sinikap niyang tiisin ang lamig habang hinihintay na humupa kahit kaunti ang ulan. Pero lalo lamang lumakas ang bagyo. Ilang sandali pa, nakita ni Eloisa ang isang anino ng lalaki. Agad na tumakbo si Eloisa, paalis nang hindi na tinitingnan kung sino yon. Naramdaman niyang sumunod ito sa kaniya, ngunit dala ng panghihina ng dalaga dahil sa lamig. Naabutan siya nito at nahawakan sa braso. Eloisa, ako to, si Adrian. Natigilan nga si Eloisa. Sa ilalim ng kislap ng kidlat, nakita niya ang mukha ng lalaki. Si Adrian, basang-basa, hinihingal at puno ng putik ang sapatos. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Adrian? Ako nga. Ligtas ka na. Nandito na ako. Adrian, yung mga kaklase ko. Tahan na wala silang magagawang masama sa'yo dahil nandito na ako. Hindi na napigilan ni Eloisa ang mapahagulgol at niyakap na nga lamang ng mahigpit ang binata. Akala ko katapusan ko na. Natatakot ako. Hinubad ni Adrian ang kanyang waterproof jacket at ibinalot nga kay Eloisa. Shh, tahan na. Tahan na, umalis na tayo dito. Bumabaha na sa paligid. May nakita akong abandonadong kubo malapit dito. Doon muna tayo habang hinihintay natin ang rescue. Binuhat ni Adrian si Eloisa na parang bata dahil nanghihina na ang tuhod ng dalaga. Narating nila ang isang maliit na kubo sa gitna ng bukid. Luma na ito pero matibay pa ang bubong. Agad na kumilos si Adrian. Nakagawa siya ng apoy sa gitna ng kubo gamit ang mga tuyong kahoy na nasa loob. Binuksan niya ang kaniyang tactical bag. Laging handa si Adrian. May dala siyang first aid kit, flashlight, at spare clothes. Mami Eloisa, magpalit po muna kayo, basang-basa pong uniforme niyo. Magkakasakit po kayo niyan. Sabi ni Adrian habang inaabot nga ang kanyang malaking t-shirt at jogging pants. Tumalikod si Adrian habang nagbibihis nga si Eloisa. Napatitig naman si Eloisa sa kanyang sarili matapos masuot ang damit. Masyadong malaki sa akin. Komento nga niya. Pagpasensyahan mo na lang muna.
Makakapagpalit ka rin naman kapag nakarating na tayo sa mansyon. Matapos marinig ang salitang mansyon, lumapit si Eloisa kay Adrian. Mansyon? Alam na nilang nandito tayo? Umiling-iling nga si Adrian. Hindi pa. Pero tatawagan ko po si Doña Corazon para ipadala ang helicopter kapag tumila ang ulan. Sabi ni Adrian habang kuha nga sa kanyang cellphone, ngunit mabilis itong inagaw ni Eloisa. Huwag. Utos nga ni Eloisa. Ma'am? Nag-aalala na po sila Kailangan nilang malaman na ligtas kayo. Umiling-iling si Eloisa. Ayokong umuwi, Adrian, please. Kahit ngayong gabi lang. Ayoko marinig ang sermon ni Mommy. Ayoko marinig na kasalanan ko na naman kung bakit ako napahamak. Hindi nila gagawin yon. Kung nakita mo lang kung gaano ka-worried ang mga magulang mo. Alam kong mahal nila ako at nag-aalala sila sa akin. Pero sobra na sila kung minsan at nasasakal na ako. Pero ma'am, napapagod din ako, Adrian. Kahit na mukhang okay lang ako simula nung dumating ako sa mansyon na yun, napapagod din ako. Gusto kong abutin lahat ng expectations nila. Pwede bang dito na muna tayo? Ayoko na munang umuwi, total kasama naman kita, kaya alam kong hindi ako mapapahamak. Natahimik nga si Adrian. Nakita niya ang bigat na pasan nga ng dalaga. Dahan-dahan niyang ibinalik ang telepono sa bag at huminga ng malalim. Sige po, hindi ko sila tatawagan ngayong gabi. Dito muna tayo. Umupo si Adrian sa tabi ni Eloisa sa harap ng apoy. Ang init ng apoy ay sumasabay sa init na nararamdaman nila sa gitna ng lamig ng bagyo. Nagkatitigan sila. Sa liwanag ng apoy, kitang-kita ni Eloisa ang bawat detalye ng mukha ni Adrian. Ang matangos nitong ilong, ang makapal na kilay, at ang mga labi nitong laging seryoso. Paano mo ako nahanap nga pala? Pangusisa nga ni Eloisa. Nung tumawag sa akin ang guard mo, dahil wala ka na raw sa school, kinabahan kaagad ako. Kahit na may nakakakitang kasama mo, yung mga kaibigan mo, kumilos ako para itrack ang kotse nila dahil bigla na lang namatay ang cellphone mo, which is hindi naman nangyayari. Kaya nung nakita ko sila at wala ka sa loob ng kotse, pinilit ko silang aminin ng totoo. At sinabi nila kung saan kanila huling nakasama. Mabuti na lang at nahanap kita dahil kung hindi hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Natahimik si Eloisa. Napatitig siya kay Adrian na sa apoy lamang nakatitig. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Bakit sobra-sobra kang maghalala sa akin? Bumilis ang tibok ng puso ni Eloisa. Ang damdaming matagal na nga niyang pinipigil ay parang bulkang sasabog na. Alam mo ang sagot dyan, ma'am. Eloisa, gusto kong tawagin mo akong Eloisa ngayong gabi. Napalunok si Adrian at napatitig nga kay Eloisa. Hindi ito sumagot, ngunit kitang-kita ang pag-igting ng panga nito na para bang ikinakalma ang sarili. Sabihin mo kung bakit muntik mo nang halikan ako sa gym noon. Sabihin mo kung bakit ibinuwis mo ang buhay mo para lang mahanap ako. Hindi pwede. Sagot naman ni Adrian. Anong hindi pwede? Gulo lang ang mangyayari. Hindi tayo pwedeng magpadala sa mga nararamdaman natin. Akmang tatayo si Adrian nang muli siyang hilain ni Eloisa pabalik sa kaniyang inuupuan. Hindi na nag-atubili pa si Eloisa. Sa isang iglap, hinalikan niya si Adrian sa labi nito. Ang halik ay mainit, mapusok at puno ng pagnanais. Ito ang halik ng dalawang taong nagtatago sa ulan, nagtatago sa mundo at nagtatago sa kanilang mga damdamin. Eloisa, saad nga ni Adrian na siyang tuluyan ang pumutol sa kanyang pagpipigil. Sinagot siya ni Eloisa ng mas malalim na halik. Nawala na ang hiya, nawala na ang takot. Sa sobrang tindi ng emosyon, hindi na malayan ni Eloisa na umakyat na siya sa kandungan ni Adrian. Pumulupot ang kaniyang mga binti sa bewang ng binata habang nakaupo ito sa sahig. Hinawakan ni Adrian ang bewang ni Eloisa ng mahigpit. Idinidiin ang dalaga sa kaniya. Ramdam nila ang init ng bawat isa sa kabila ng manipis na tela ng damit. Sa loob ng maliit na kubo, habang rumaragas ang bagyo, sa labas, nag-alab ang apoy sa pagitan nila Eloisa at Adrian.
Sa gabing iyon walang batas, walang magulang, at walang protokol. Tanging silang dalawa lang at ang pag-ibig na hindi na kayang pigilan ng kahit anong bagyo. Nang makauwi sila kinabukasan, matapos ang bagyo, walang kamalay-malay ang mga magulang ni Eloisa sa nangyari sa pagitan nila ni Adrian sa loob ng maliit na kubo. At yon ang naging simula ng lihim na relasyon ni na Eloisa at Adrian. Madalas ang palihim na pagkikita nila, minsan sa gym kapag walang tao, minsan sa library habang kunwari ay nagbabasa si Eloisa, at madalas sa madaling araw bago sumikat ang araw. Isang madaling araw, muling tumakas si Eloisa sa kaniyang kwarto. Kabisado na niya ang rotation ng mga gwardya, kaya madali na siyang nakakalusot papunta sa lumang gazebo sa dulong bahagi ng maze garden na natatakpan ng matataas na baging. Pagdating niya doon, nandoon na si Adrian. Nakasandal ito sa poste, nakatingin sa buwan at nakasuot ng casual na itim na jacket. Late ka ng 2 minuto, mahal na prinsesa. Pati nga ni Adrian nang makita nga, may pilyong ngiti sa mga labi nito. Sorry na, muntik na kasi akong makita ni Manang Fe. Ang aga magising noon. Agad siyang sinulubong nga ni Adrian ng mahigpit na yakap. Ang init ng katawan nito ang naging panlaban ni Eloisa sa lamig ng hamog. Namiss kita. Biglang saad naman ni Adrian. Magkasama lang tayo kanina sa dinner Nakatayo ka sa likod ng daddy. Iba yon. Bawal kitang hawakan doon. Bawal kitang halikan. Parusa yun para sa akin. Natawa si Eloisa at marahang tumingkayad upang halikan nga si Adrian. Happy? Sobra. Kumalas ng bahagya si Adrian at may dinukot sa bulsa ng kanyang jacket. May ibibigay ako sa iyo. Inilabas niya ang isang maliit na velvet box. Binuksan niya ito at tumambad nga kay Eloisa ang isang kwintas na may pendant na hugis buwan. Kahit nasan man ako, sa tuwing tinititigan ng buwan, pakiramdam ko kasama pa rin kita. Napahawak si Eloisa sa pendant. Hindi niya maitago ang saya, lalo na habang isinusuot yon ni Adrian sa kaniyang leeg. Humarap si Eloisa kay Adrian. Ang mga mata ng binata ay puno ng pagmamahal na kayang tunawin ang kahit anong yelo. Mahal na mahal kita, Eloisa. Saad nga ni Adrian. Mahal din kita, Adrian. Dahan-dahang inilapit ni Adrian ang kaniyang mukha at hinalikan si Eloisa. Ang halik ay nagsimula ng marahan, tila nagpapaalam sa gabi at bumabati sa umaga. Ngunit gaya ng dati, mabilis itong nag-init. Hinawakan ni Adrian ang bewang ni Eloisa at iniupo ito sa bench ng gazebo. Hindi humihiwalay ang kanilang mga labi. Ang mga kamay ni Eloisa ay gumapang sa loob ng jacket ni Adrian. Hinahaplos ang mainit na dibdib nito. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mabibigat na paghinga nila ang maririnig. Sa ilalim ng madilim na langit, muling pinagsaluhan ni na Eloisa at Adrian ang init ng isa't isa. Mapusok, mapanganib, ngunit totoo. Bawat haplos ay sumpaan na kahit anong mangyari, sila lang ang para sa isa't isa. Pagsikat ng araw, nagising si Eloisa na magaan ang pakiramdam. Ang sinag ng araw ay tumatama sa kaniyang mukha. Napangiti siya at agad na kinapa ang kaniyang leeg. Nandoon ang kwintas. Malamang nagising na naman niya ng maaga para rumonda. Ilang oras lang kaya ang tulog ni Adrian. Itinago ni Eloisa ang kwintas sa loob ng kaniyang damit para hindi makita ng iba. Masaya siyang naligo at nagbihis para sa almusal. Excited siyang makita si Adrian. Kahit sa formal na setting lang, basta makita niya ito, buo na ang araw niya. Ngunit pagdating niya sa dining hall, naabutan niya ang kaniyang mga magulang na nakatayo sa harap ng isang lalaking nakasuot. Hindi ito si Adrian. Eloisa, anak, come here. Tawag nga ni Don Alejandro. Seryosong mukha nito, wala ang karaniwang ngiti.
Good morning, Daddy, Mommy. Sino po siya? This is Mr. Romualdez. Siya na ang bagong head of security natin simula ngayon. Nalamig ang buong katawan ni Eloisa. Parang binuhusan nga siya ng yelo. Bago po? Nasan po si Adrian? Walang sumagot kay Eloisa. Tumingin lang siya sa kanya ng diretso at walang emosyon. Dad, Mom, nasan po si Adrian? Bakit hindi niyo ako sinasagot? Tumalikod nga si Don Alejandro at naglakad papunta sa kanyang opisina. Senyales na tama nga ang masamang kutob nga ni Eloisa. Kumain ka na, Eloisa, may pasok ka pa. Hindi ako kakain hanggat hindi ninyo sinasabi kung nasaan siya. Hinabol ni Eloisa ang kanyang ama. Sinubukan siyang pigilan ni Doña Corazon na tila ayaw na nga ring makitang galit ang kanyang asawa. Eloisa, anak, please. Huwag mo nang palakayin ng gulo. Anong gulo, Mommy? Nasaan si Adrian? Hindi pinakinggan ni Eloisa ang ina. Sinundan niya si Don Alejandro hanggang sa makapasok ito sa library at padabog na isinara ang pinto. Pero mabilis si Eloisa. Nabuksan niya ito bago pa malak. Dad, sumagot ka. Wala na siya. Tinanggal ko na siya. At pinalayas ko na siya sa pamamahay na ito kaninang umaga. Napakunot na si Eloisa. Tinanggal? Bakit? Anong ginawa niya? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Eloisa. Alam namin ang ginagawa niyo. At akala niyo ba? Bulag kami? Akala niyo ba hindi namin nakikita ang mga tinginan niyo? Ang pagtakas mo tuwing madaling araw? Alam kong may namamagitan sa inyong dalawa. Nakalimutan ni Adrian ang lugar niya sa pamamahay na to, kaya dapat lang nasisantihin siya. Dad, hindi pwedeng. Kinausap ko siya kanina. Tinanong ko siya kung anong karapatan niyang dumikit sa anak ko. At alam mo kung anong ginawa niya? Sinagot niya ako at ipinagtanggol ka pa. Umalis siya ng walang imik. Tinanggap niya ang kapalaran niya na isa lang siyang bodyguard at ikaw ay isang De La Vega. Bakit ba hindi pwede, Dad? Mahal ko ni Adrian, mabuti siyang tao. Mahal? Walang pagmamahal sa mundo ng mga mahihirap, Eloisa. Survival lang ang alam nila. Ginamit ka lang niya. Hindi sa ganun. Sa puntong yon sumabog nga si Eloisa at ilang buwan magtitimpi. Pagpapanggap at pagsunod ay tuluyan ng nawasak. Bakit ba kayo ganyan? Lahat na lang ng pinakakialaman nyo. Ang pag-aaral ko, ang kilos ko, ang pananamit ko at ngayon naman pati ang taong mahal ko. Tao ako, Dad. Hindi ako manika. Hindi ako trophy na i-display nyo sa mga kaibigan nyo. Ginagawa lang namin to para sa'yo. Gusto ko naming bigyan ng magandang buhay. Magandang buhay? Kailan pa naging maganda ang buhay na parang nakakulong? Oo, mayaman tayo, oo, masarap ang pagkain pero mas masaya ako nung dishwasher lang ako. Kasi doon, kahit pagod ako, malaya ako. Dito, para ako nasa presinto. Eloisa, tama na. Saad naman ang ina ni Eloisa. Tama na, anak. Tumigil na kayong dalawa sa pag-aaway. Naiiyak na saad nga ni ang ina ni Eloisa. Pagod na ako, Mommy. Pagod na ako maging perfect daughter nyo. Sinunod ko naman kayo sa lahat ng gusto nyo kasi grateful ako sa lahat ng ibinibigay nyo sa akin. Sinunod ko kayo sa mga parties, kahit ayoko sa mga plastic na tao doon. Pero si Adrian, siya lang nagpapasaya sa akin dito. Siya lang nakakilala sa totoong ako. Tapos ilalayo niyo pa siya? Tinitigan nga siya ni Don Alejandro. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at disappointment. Talaga? Mas gugustuhin mong maging dishwasher kaysa maging anak namin? Kung ang kapalit po ng pagiging anak niyo ay ang pagkawala ng kalayaan ko, opo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Huminga ng malalim si Don Alejandro bago binitawan ng mga salitang dumurog sa puso ni Eloisa. Para siyang sinampal. Mas masakit pa ito sa sampal at mga masasakit na salita ni Sir Mario noon. Galing ito sa sarili niyang ama. Sa taong dapat ay kakampi niya. Napatulala si Eloisa. Ang mga luha niya ay patuloy sa pag-agos pero wala nang boses na lumalabas sa bibig niya. Tumingin siya sa kaniyang ina
umaasang ipagtatanggol siya nito. Pero yumuko lang si Doña Corazon at umiyak. Dahan-dahang tumango si Eloisa. Pinahid niya ang kaniyang luha gamit ang likod ng kaniyang palad. Ngunit hindi huminto si Eloisa. Hindi siya lumingon. Naglakad siya paakyat sa kaniyang kwarto, hindi para magkulong, kundi para mag-impake. Kung pinalayas nila si Adrian, wala na ring dahilan para manatili siya sa mansyong ito. Aalis siya. Babalik siya sa kung saan siya nanggaling. Dahil mas pipiliin pa niyang mamuhay ng totoo kaysa ang mamuhay base sa kagustuhan ng iba. Ngunit hindi nakaalis si Eloisa dahil sa higpit ng security. At dahil doon, wala siyang ginawa simula ng araw na yon kundi ang magmukmok. Ni hindi na rin siya pumapasok sa kaniyang paaralan. Hindi niya na alam kung saan patutungo ang kaniyang buhay, lalo na't sira na rin ang relasyon nila ng kaniyang mga magulang. Napalingon si Eloisa sa katulong na nag-abot ng binalatang mansanas. Umalis din ito at iniwan si Eloisa na nag-iisa sa gazebo habang tahimik na naglalaro ng mga bulaklak. Kaninang umaga lamang, pumasok ang kaniyang ama sa kaniyang kwarto. Hindi ito nilingon ni Eloisa, ngunit nakinig ito sa paghihingi ng tawad ng kaniyang ama. Dahil doon, sinikap ni Eloisa na bumangon muli. Sinikap niyang ayusin ang kaniyang sarili alang-alang sa mga magulang niyang nagsisi at nagpakumbaba. Ramdam ni Eloisa ang sinseridad sa boses ng kaniyang ama kaninang umaga. Nakita niya ang lungkot sa mata nito nang aminin nitong mali ang ginawa nila. Ayaw nilang mawala ang kaisa-isa nilang anak. Kaya bilang ganti sa kanilang effort, pinilit ni Eloisa na lumabas ng kwarto. Pinilit niyang kumain. Pinilit niyang ngumiti. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap na yon, may kulang pa rin. Isang malaking puwang sa kaniyang dibdib na hindi kayang punan ng sinuman. Nasaan na kaya siya ngayon? Sana okay lang siya. Hinawakan nga ni Eloisa ang kwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ito na lang ang tanging nag-uugnay sa kanya sa lalaking mahal niya. Nabiglang umalis. Adrian, nang saan ka na kaya? Kumakain ka ba ng maayos? Alam kong kayang-kaya mong sarili mo pero nag-aalala pa rin ako. Nangilid ang luha ni Eloisa pero mabilis niya itong pinunasan. Nangako siya sa sarili niya na hindi na siya iiyak ngayong araw. Natigil lamang siya nang marinig niya ang hardinero habang nagtitrim ito ng mga halaman. Hindi ito pinansin ni Eloisa. Sanay na siya na maraming trabahador sa mansyon na labas-masok. Nanatili lang siyang nakatulala sa malayo. Pinapanood ang paggalaw ng mga ulap. Ma'am, baka pumatalsikan po kayo ng mga dahon. Gusto niyo po bang lumipat ang pwesto? Tanong nga ng isang hardinero nang lumingon nga ito. Pababa ang boses at medyo paos. Ayos lang po, Manong. Medyo walang ganang saad nga nito. Sayang naman po ang ganda niyo kung malulungkot lang po kayo dyan. Ang swerte niyo na nga po, ma'am, nasa inyo na lahat. Napabuntong hininga na nga lamang si Eloisa dahil wala siya sa mood. Bakit bang daldal ng hardinerong to? Pero sa totoo lang kailangan din naman niya ng kausap. Akala ko rin dati kapag mayaman ka na, masaya ka na. Pero hindi pala, Manong. May kulang pa rin sa puso ko. Pero sino ba naman ako para magreklamo? Kahit papaano maswerte akong hindi ako namumroblema sa pera at kakainin araw-araw dahil sa mga magulang ko. Saad pa nga ni Eloisa na parang humuhugot. Sino po bang gusto niyo makita, ma'am? Napahawak si Eloisa nga sa kanyang kwintas. At nakita naman yon ni Adrian na parang meron ngang humaplos sa puso niya. Yung taong nakakakilala sa akin. Yung taong minahal ako ng totoo. Yung taong handang bumali ng buto at saka sumalo ng sermon para lang sa akin. Namimiss ko na talaga siya. Manong, sobra. Kung pwede ko nga lang ibalik yung oras eh. Sana sumama na lang ako sa kanya nung gabing yun. Sana hindi ko na lang siya hinayaang umalis ng mag-isa. Tumulo ng tuluyan ang luha ni Eloisa. Hindi na nga niya napigilan.
Baka naman po, namimiss din po kayo noon. Natigilan si Eloisa dahil biglang nagbago ang boses ng hardinero. Naging boses ito ng taong pamilyar na pamilyar sa kaniya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Eloisa at bumungad sa kaniya si Adrian na nakabihis hardinero. At kahit na malabasahan ang suot nito, napakagwapo pa rin. Adrian? Gulat na saad nga ni Eloisa. Ako nga mahal na prinsesa. Adrian! Wala nang pagdadalawang isip, tumakbo si Eloisa at tumalon sa yakap ni Adrian. Muntik pa silang matumba pareho, pero mabilis siyang sinalo ng binata. Niyakap niya ito ng mahigpit na mahigpit. Ibinaon ang mukha sa leeg nito at humagulgol. Bakit ka nandito? Bakit ka nakapasok? Diyos ko Adrian, kapag nakita ka ni Daddy, papakulong ka niya. Umalis na tayo, bilisan mo. Tumakas na tayo ngayon din. Hinawakan nga ni Eloisa ang kamay ni Adrian at takmang hihilain nga ito patungo sa back gate. Pero hindi gumalaw si Adrian. Nanatili itong nakatayo at nakangiti. Eloisa, sandali. Huminahon ka. Hindi natin kailangan magtago. Hindi ako nag-trespass kasi ama mo mismo ang nagpupunta sa akin dito. Si Daddy? Imposible, galit na galit yun sa'yo. Umiling si Adrian, hinawakan niya ang kamay ni Eloisa at hinalikan. Kagabi pinuntahan ako ng daddy mo sa tinutuluyan ko. Ano? Sinugod ka niya? Sinaktan ka ba niya? Hindi. Kinausap niya ako. Sinabing nagkamali siya sa'yo bilang isang ama at humingi ng tulong sa akin para maituwid niya ang lahat. Hindi niya kayang mawala ang kaisa-isa niyang anak. Kaya nakiusap siya sa akin na bumalik ako dito sa mansyon. At sino ba naman ako para tumanggi? Miss na miss ko na ang anak niya. Napaiyak si Eloisa. Hindi niya inakala ganoon nga siya kamahal ng kanyang ama. Handa nitong lunukin ang pride nito para sa kanya. Pero may kondisyon siya. Pumayag siyang mahalin kita. Pumayag siyang maging tayo, pero sa oras na saktan kita, sa oras na paiyakin kita, siya mismong magbabaon sa akin sa lupa. Natawa si Eloisa sa gitna ng kanyang pagiyak. Hindi niya akalaing sasabihin niyo ng kanyang ama. Eloisa, hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat. Hindi ako kasing yaman ng mga magulang mo. Walang-wala ako sa kalingkingan nila. Pero handa akong gawin ang lahat para maibigay sa iyong komportableng buhay na deserve mo. Sapat na yun, Adrian. Sobra-sobra pa. Napangiti si Adrian at mahigpit na niyakap si Eloisa. Na ngayon ay buhay na nga uli ang mga ngiti. Mahal na mahal kita, Eloisa. Madamdaming saad nga ni Adrian. Mahal na mahal din kita, Adrian. Sa di kalayuan, nakatanaw sina Don Alejandro at Doña Corazon mula sa balkonahe ng mansyon. Nakangiti si Doña Corazon habang pinupunasan ng luha. Samantalang si Don Alejandro naman ay seryoso pa rin pero tumatango-tango. Tinatanggap na ang katotohanang ang kaligayahan ng kaniyang anak ay hindi matatagpuan sa kanilang yaman, kundi sa piling ng lalaking tunay na nagmamahal dito. At sa paglipas ng 2 taon, mabilis na nagbago ang lahat. Hindi naging madali ang simula, ngunit pinatunayan ni Adrian na karapat-dapat siya hindi lang sa puso ni Eloisa, kundi pati na rin sa tiwala ng mga De La Vega. Gamit ang kaniyang galing at disiplina, itinayo ni Adrian ang AS Agency, isang elite security firm na nagpo-provide ng bodyguards at security systems sa mga VIP at malalaking kumpanya. Naging matagumpay ito. Napatunayan ni Adrian na kaya niyang buhayin si Eloisa at ibigay ang marangyang buhay na nararapat dito galing sa sarili niyang pawis. Si Eloisa naman, sa wakas ay natupad ang pangarap. Matapos makapagtapos sa kursong pangarap ng kaniyang mga magulang, para sa kaniya, inabala niya ang kaniyang sarili sa pagpapatakbo ng mga negosyo at pagtatayo ng sarili niyang restaurant. Lolo, faster, faster! Napuno ng halakhak ang hardin. Sa damuhan makikita ang dating strikto at nakakatakot na si Don Alejandro na ngayoy nakaluhod sa damo
at nagpapanggap na kabayo habang nakasakay sa likod niya ang isang batang lalaki. Wait lang, munti kong prinsipe, masakit ng likod ni Lolo. Natatawang reklamo nga ni Don Alejandro, pero tuloy pa rin sa paggapang. Sa gilid naman nakaupo nga sa picnic mat si Doña Corazon. Abala ito sa pagpapakain ng mashed potato si isang batang babae na kamukhang-kamukha ng kapatid nitong lalaki. Say, Eliana, eat your veggies para maging pretty like Lola. Malambing na sabi ni Doña. Ayoko po, gusto ko po ng ice cream. Sagot nga ni Eliana sabay takbo palayo. Naku Eliana, Alejandro, habulin mo ang apo mo. Utos nga ni Doña Corazon. Ang kambal na sina Adriel at Eliana ang mga bagong prinsipe at prinsesa ng mga De la Vega. Sila ang nagpalambot nga ng puso ng kanilang mga lolo at lola. At sila ang bunga ng pagmamahala ng mag-asawang Eloisa at Adrian. Sino magkakala? Bulong nga ni Eloisa kay Adrian habang pinapanood nila ang lahat mula sa balkonahe ng kanilang bahay. Dati takot na takot ako kay Daddy, ngayon ginagawaan siyang kabayo ng anak natin. Natawa na nga lamang si Adrian at hinalikan nga ang pisngi ng kanyang asawa. Iba talaga ang charm ng mga anak natin. Mana talaga sa tatay. Pilyong saad pa nga ni Adrian. Mana sa tatay? Oo nga no, pati kakulitan minana sa'yo. Excuse me, sa'yo nila naman yung kakulitan nila. Humarap si Eloisa sa asawa, tinayos nga ang kwelyo nito. Natawa siya at napailing. Salamat Adrian. Para saan? Dahil tinupad mo ang pangako mo. Binigyan mo ako ng pamilya, binigyan mo ako ng tahanan. At higit sa lahat minahal mo ko. Sobrang swerte ko na ikaw ang asawa ko. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Eloisa at inilagay nga sa tapat ng kanyang puso. Ikaw ang mission ko, Eloisa. At sa trabaho ko, mission failed kapag hindi ko protektahan ang VIP ko. Ikaw at ang mga bata, kayo ang buhay ko. Hindi ako mapapagod na mahalin kayo. Nang biglang, Mama, Papa! Look, Lolo is tired na! Sigaw ni Adriel habang tinuturo nga si Don Alejandro na nakahiga sa damuhan. Hingal na hingal nga pero tumatawa. Nagkatinginan si Eloisa at Adrian at sabay natawa. Tara na nga, rescue natin na si Papa bago sumakit yung likod nun. Natatawang sabi ni Adrian habang hawak na ang kamay. Naglakad sila pababa ng hardin. Sinalubong nga sila ng yakap ng kanilang anak at nangiti nga ng kanilang mga magulang. Sa ilalim ng asol na langit ng Batanes ng pangiti si Eloisa. Alam kong ginagabayan mo ko dyan sa itaas na Ilinda. Maraming salamat po sa lahat. Bulong ni Eloisa sa kalangitan habang naluluha. Mula sa pagiging dishwasher na walang-wala. Ngayon, siya na ata ang pinakamayaman. Mayaman sa pagmamahal, sa katapatan, at mayaman sa aruga ng mga taong nagmamahal sa kaniya. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa yaman o apelyido, kundi sa kalayaang maging totoo sa sarili at sa mga taong nagmamahal sa iyo ng tapat. Napatunayan ng kwentong ito na ang pag-ibig ay walang kinikilalang estado sa buhay dahil ang puso ay tumitibok para sa taong handang ipaglaban ka anuman ang mangyari. Sa huli, ang pinakamahalagang yaman ay hindi ang ginto o mansyon, kundi ang isang pamilyang binuo ng pag-unawa at pagtanggap. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Eloisa at Adrian. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebocadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily,
Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.